Marami ang nagtatanong at isa na dito ay si Joel Kasuga. Sabi niya, bakit nandamay ang Iran ng ibang bansa? Napakagandang tanong ito. So, bakit nga ba apektado ang mga bansa sa paligid? At ano ba talaga ang layunin ng Iran sa pag-target sa mga lugar na ito? Sa video na ito, susubukan kong ipaliwanag ng maayos kung paano nagagamit ng Iran ang geography, energy, at psychology bilang parte ng kanilang strategy. So bakit dinamay ng Iran ang Gulf region? Ang sagot ay dahil sa kahalagahan ng lugar. Ang Persian Gulf, mga kaibigan, ay parang main highway ng langis at gas sa buong mundo. Halos 1/3 ng langis na ginagamit sa buong mundo ang dumadaan dito. Ibig sabihin, kahit maliit na kaguluhan sa lugar na ito, naapektuhan agad ang presyo ng langis at ang ekonomiya ng maraming bansa. Imagine mo, parang isang malaking highway sa syudad kung saan dumadaan lahat ng delivery trucks. Kapag may aksidente o checkpoint sa highway, nagiging delayed ang lahat ng deliveries. Di ba? Ganon din sa Gulf. Kapag naapektuhan ang ruta ng langis, nararamdaman ito sa buong mundo. Pero alam ko ang nasa isip mo ngayon. Pero bakit idinamay ng Iran ang oil at gas sa Gulf region? Wala naman silang kinalaman sa gulo. Ang oil at gas infrastructure sa Gulf ay strategic leverage para sa Iran laban sa US at sa mga kaalyado ng US. Bakit? Dahil halos lahat ng langis mula sa Persian Gulf ay napupunta sa global market at malaking bahagi nito ay ginagamit ng US at mga kaalyado nito. Kapag naapektuhan ng oil flow, nagkakaroon agad ng pressure sa kalaban. Hindi lang militar, kundi pati ekonomiya nila. Bibigyan kita ng halimbawa para mas maging malinaw. Okay? Halimbawa lang, kalaban ko ang US at mga kaibigan niyang bansa. Tapos, pupunta sila sa event. Paano ko sasapakin ang buong tropa? Mag-isa lang akong susugod sa event. Baka ako pang mabugbog. Di ba? Tapos itong Persian Gulf ay parang pinaka-importanting kaibigan nila na nagdadala ng pagkain, inumin at kagamitan para sa event. Para madali, itong si Persian Gulf na lang ang aabangan ko sa labas. Kasi hawak niya ang pagkain, inumin at kagamitan sa party. Iyon ang sisirain ko. Ano ang mangyayari? Lahat ng nasa event ay magkakagulo at lalong may stress dahil wala ng pagkain na darating at inumin at mga kagamitan. Yan ang ginawa ng Iran. Yan ang tinatawag na asymmetric warfare. So hindi yan pandadamay. Sa madaling salita, may purpose at plano ang bawat galaw. Ginagamit nila ang maliit nilang puwersa sa pinaka-epektibong paraan para mapilitan ang kalaban na magbago ng plano o maging maingat. Hindi lang ekonomiya ang usapan dito. Marami ring importanteng military base ng US at allies ang nasa Gulf states tulad ng Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Saudi Arabia, at ano pa yung isa? Oman. Tinira ng Iran ang military base kasi yun ang aktual na kalaban na pinakamalapit sa kanila. Ang US at Israel ang unang umatake sa Iran, kaya hindi lang Israel ang ginagantihan. Pati ang mga base ng US sa ibang bansa ay tinira rin dahil doon nakadeploy ang puwersa na ginagamit laban sa Iran. Doon din nanggagaling ang operasyon ng US. So ang mga military base sa Gulf ang nagsisilbing launch point ng airstrikes, command center, storage ng weapons at logistics. So kung tatamaan mo ang base, parang pinapatay mo ang armas at utak ng kalaban sa rehiyon. Maraming nagsasabing, bakit hindi na lang direkta sa mainland ng US? Bakit nila titirahin ng US mainland, inasa malapit ang mga armas ng US na tumitira sa kanila? Kapag tinamaan ang military base ng US, napipilitan ng US na mag-relocate. Kapag nag-relocate sila, nababawasan ang effectiveness nila. Nagiging risky ang presensya nila sa ibang bansa. Target talaga ng Iran ang mga bansang may US bases. Ang isa sa pinaka-underestimated na parte ng strategy ng Iran ay sa lakas ng epekto sa isip ng kalaban. Hindi nila kailangang manalo sa dami ng sundalo o advanced weapons dahil alam ng Iran na lamang ang US at Israel sa aspetong yon. Kaya ang ginagawa nila, they play a different game, psychological at asymmetric warfare. Sa ganitong strategy, ang goal ay hindi agad manalo sa isang malaking labanan, kundi pahirapan ng kalaban na magdesisyon. Isipin mo ito parang isang maliit na piraso ng buhangin sa loob ng makina ng sasakyan. Ang makina ay malaki,
at powerful kung ikukumpara mo sa buhangin. Pero kapag may pumasok na maliit na buhangin sa loob, hindi naman agad masisira ang buong makina, di ba? Pero ang nangyayari, unti-unti nitong iisturbuhin ang galaw ng sasakyan. Magdudulot ito ng friction at mapipilitan ng driver na huminto, mag-check at ayusin ang problema. Kahit maliit lang ang buhangin, napipilitan ang buong sistema na mag-adjust at bumagal. Ganito ang asymmetric strategy. Hindi kailangan ng malaking puwersa para pabagsakin ang kalaban. Minsan, sapat na ang maliit na puwersa pero tuloy-tuloy na disturbance para maapektuhan ang buong operasyon ng mas malakas na kalaban. Wow! Ganito rin ang ginagawa ng Iran. Ang bawat drone o missile na pinapadala nila, kahit hindi ganun kalaki ang damage, may malaking psychological effect. Biglang nagiging alerto ang mga bansa sa Gulf. Tumataas ang tensyon at napipilitan ng US at Israel na mag-adjust ng kanilang plano. In simple terms, a small action creates a big reaction. May isa pang anggulo dito. Ano yon? Uncertainty. Kapag hindi sigurado ang kalaban kung saan susunod na tatama, kung kailan tatama, at gaano kalaki ang magiging epekto, napipilitan silang mag-over-prepare. At kapag nag-over-prepare ka, mas gumagastos ka, mas naapektuhan ng resources mo, at mas nagiging cautious ka. Oh no! That hesitation is exactly what Iran wants. Imagine mo lang na may alarm system sa isang building na biglang tumutunog kahit walang sunog. Siyempre, tatakbo ka at i-check mo agad ang paligid. Pero kung paulit-ulit itong nangyayari sa iba't ibang oras at lugar, mapapagod ka, magiging paranoid ka, at eventually, maapektuhan ang normal mong operasyon. Hindi ka na makakilos ng maayos dahil lagi kang naka-alert mode. That's the psychological pressure Iran is creating. Nakuha mo na ba ang punto? Hindi sinusubukan ng Iran na talunin agad ang US at Israel sa isang malaking laban. Instead, they are trying to control the pace. They create fear and they complicate decisions. Wow! Sa ganitong paraan, kahit mas maliit ang kanilang military power, nagagawa nilang gawing mas mahirap at mas magastos ang laban para sa mas malakas na kalaban. Kapag tinarget ng Iran ang Gulf region, ang pinakaunang maapektuhan ay hindi agad ang lakas ng kalaban, kundi ang kalayaan nilang magdesisyon. Biglang nagiging komplikado ang lahat. Ang US at Israel ay hindi nilang nakatutok sa Iran mismo. Kailangan na rin nilang isipin ang safety ng mga base, ng allies, at oil routes sa buong Gulf. In short, the battlefield expands. And when the battlefield expands, the problem becomes harder to control. Dito pumapasok ang tunay na epekto ng strategy ng Iran. Oh no! Napipilitan ng mga Gulf states na maging extra careful. Ayaw nilang madamay sa full-scale war. Pero dahil sa mga atake at banta, hindi rin sila pwedeng maging passive. Para itong sitwasyon na may away sa kapitbahay mo, pero biglang may tumalsik na bato sa bahay mo. Hindi ka na pwedeng manahimik lang. You are forced to react, kahit ayaw mo. Kaya ang ginagawa ng Gulf, dumidepensa sila. Nag-i-intercept sila ng mga missiles or drones. Sa side naman ng US at Israel, nagiging mas mabigat ang kanilang responsibilidad. Hindi nilang simpleng attack and win ang senaryo. Kailangan nilang protektahan ang mas maraming lugar. Nag-deploy sila ng mas maraming resources at siguraduhin na hindi lalong lalaki ang gulo. That means more cost, more risk, and more hesitation. Isipin mo ito, may isang driver na dumadaan sa isang malinaw na kalsada. Madali ang desisyon, diretso lang, di ba? Pero kung biglang nagkaroon ng maraming intersection, traffic lights, at unpredictable na sasakyan sa paligid, mapipilitan kang bumagal. Siyempre, presence of mind na rin. At maging maingat sa bawat galaw. Hindi ka na pwedeng bastang umarangkada. Ganito ang ginagawa ng Iran. Ginagawang komplikado ang kalsada ng kalaban. At kapag masyadong maraming iniisip ang isang bansa, iniisip pa ang military, allies, economy, public reaction, nagiging mas mahirap gumawa ng mabilis at decisive na aksyon. That delay, that hesitation, is already a win in strategy. Hindi man sila nananalo agad sa battlefield, nananalo naman sila sa pagpapabagal at pagpapahirap ng galaw ng kalaban. Wow! Kaya ang pinaka-core na epekto nito, hindi lang pinalawak ng Iran ang digmaan, kundi pinipilit nilang mawala sa comfort zone ang US at Israel. Oh no! From a controlled fight, nagiging messy, unpredictable, at high-risk situation. At sa ganitong klaseng laban, kahit ang pinakamalakas na bansa ay napipilitang magdahan-dahan. Kaya yan ang rason kung bakit nag-declare si Trump ng 15-point plan.
So ngayon, I hope yung mga taong nagsasabi ng nandamay ang Iran, hindi ito pandadamay. Ito ay isang calculated move na bahagi ng mas malaking plano ng Iran. Ang gusto nilang mangyari ay gawing mas komplikado ang laban, hindi lang sa battlefield, kundi pati sa isip ng kalaban at sa global system. Kapag iniisip mo ang digmaang ito, huwag mong tingnan na parang isang one-on-one fight lang between Iran and US at Israel. Mas tamang isipin mo ito bilang isang sitwasyon kung saan ang Iran ay binabago ang buong environment ng laban. Instead of fighting directly, they are reshaping the game itself. Halimbawa, sa tago-taguan or hide and seek, ang kalaban mo ay mas mabilis at siguradong kaya kang hulihin agad kapag nakita ka. Kung normal na tago-taguan lang, disadvantage ka agad. Pero paano kung ikaw ang pumili ng lugar ng laro? Isang lugar na maraming sulok, maraming pinto, maraming pwedeng pagtaguan. At minsan ikaw pa ang gumagawa ng ingay sa ibang parte para malito siya. Habang hinahanap ka niya, napipilitan siyang mag-check ng bawat sulok, bawat pinto, bawat anino. Hindi siya pwedeng tumakbo ng diretso dahil hindi niya alam kung saan ka lilitaw. Samantalang ikaw, kahit mas mahina, kontrolado mo ang galaw niya dahil ikaw ang nagdidikta kung saan siya titingin at saan siya pupunta. Minsan, hindi mo kailangan magpakita. Kahit simpleng kaluskos o galaw lang, sapat na para mapaisip siya. Napapagod siya sa kakahanap, nagiging cautious, at nawawala ang kumpiyansa niya sa bawat hakbang. That's the point. Hindi mo siya tinatalo sa bilis o lakas. Tinatalo mo siya sa pagkalito, pagod, at pagkawala ng kontrol sa laro. Ganito ang ginagawa ng Iran. Hindi nila hinaharap ng diretso ang US at Israel. Instead, they are using the Gulf region, ang mga threats at unpredictable moves para pilitin ang kalaban na maghanap, mag-adjust at mapagod habang sila ang kumukontrol sa pacing ng laban. Sa pamamagitan ng pag-target o pag-threaten sa Gulf region, ginagamit nila ang geography at global importance ng lugar para palakihin ang epekto ng bawat galaw nila. Kahit maliit na aksyon, nagiging global ang impact. Tumataas ang oil prices, nagiging alert ang maraming bansa, at napipilitan ng malalakas na bansa na mag-isip ng 2 beses bago kumilos. The real takeaway here is this: hindi sinusubukan ng Iran na manalo agad sa isang malaking labanan. Ang goal nila ay pahirapan ang kalaban, pabagalin ang desisyon, at taasan ang gastos ng bawat hakbang ng US at Israel. Kapag mas mahal, mas risky, at mas komplikado ang laban, mas nagiging posible para sa Iran na tumagal at makipagsabayan. Sa madaling salita, this is not just war. This is strategy on a different level. Hindi lang lakas ang labanan, kundi talino sa pagkontrol ng sitwasyon. At doon nagiging delikado ang Iran dahil kahit hindi sila ang pinakamalakas, kaya nilang gawing hindi simple ang laban para sa kahit sinong kalaban. At kung gusto mo pang makita kung paano gumagalaw ang mga bansa sa likod ng kamera, mag-follow ka na sa Facebook page natin at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin. Dahil dito, bawat analysis ay may lalim, may detalye at may konteksto na makakatulong sa pag-intindi ng global events sa simpleng paraan. At syempre, i-share mo rin ito sa kaibigan mo o kamag-anak mo na gustong maintindihan ang tunay na nangyayari sa Persian Gulf. Kasi sa panahon ngayon, kaalaman ang pinakamalakas na sandata.